Good day, students. So, welcome to our lesson 2 in GE7 Science, Technology, and Society. So, our lesson 2 entitled Intellectual Revolutions That Define Society. Okay. So, this is the lesson objective of this chapter. We are going to discuss how the ideas of the proposed by Copernicus, Darwin, and Freud added to inspire the advancement of the scientific revolution. Okay, so when we say intellectual revolution, may mga tao behind sa pagbabago ng paniniwala or beliefs ng humanity or ng society. Okay, and those people are the scientists. Okay, in this diagram, we all know that scientists possess the following characteristic. They have the passion to know, passion to discover, and eagerness to share. And that is driven by their creativity, yung pagiging creative nila para makalikha ng panibagong kaalaman or ano, their curiosity and their critical thinking. Yung mga bagay-bagay sa paligid na obserba nila ay nagkakameron sila ng parang mga ah pag-iisip ng mga possibilities na maaaring ganito, maaaring ganere. Hindi sila basta nag-a-approve dun sa kasalukuyang knowledge or paniniwala. They are aiming to improve or disprove yung mga existing theories. Then the with this passion to know, discover, and eagerness to share, they create new scientific knowledge, na magkakapag-cause ng paradigm shift or pagshi-shift ng perspective of the world, then scientific discoveries and practice, and also in the near future, technology. Okay. So we have the three intellectual revolutions that happen kasabay ng scientific revolution. Like what we discussed on our lesson 1, the general concepts of science and the scientific revolution. So sino itong tatlong scientists na to? We have Copernicus, which caused Copernican revolution. We have Charles Darwin with initiate Darwinian Revolution, and Sigmund Freud for Freudian Revolution. Okay, so these are the three revolution that occurs and cause intellectual revolutions. So let us first discuss the Copernican revolution. How is it work? So Nicholas Copernicus, uh 1473 birth, tapos yung kanyang ano ay 1543 hanggang 1543. Siya po ay isang astronomer and mathematician. So he adopted this heliocentric model. So sabi sa heliocentric model, the center of the universe, the center of the solar system is the sun. Okay? Kung makikita niyo sa kanyang model, yan, ang nasa gitna daw ng ating solar system ay sun. So, he challenged the previous theory that said by Claudius Ptolemy. This is Ptolemy. Okay? So, sabi ni Ptolemy, Earth is the center. And Ptolemy's idea is being approved by the Catholic Church because going back to the Genesis, kung saan create daw yung tao, that will become the center. And ang tao unang nilagay sa Earth, hindi naman sa Sun. Kaya they believe that the center of the solar system is the Earth in Ptolemy. But Copernicus challenged this idea. He said that the sun is really the center. It's actually the center, hindi Earth. And also, if you challenge the idea of Ptolemy, also kalaban mo na rin ang church. Kaya parang nakaranas si Copernicus ng mga pambabatikos sa mga tao, at they said that Copernicus' idea is very heretic or kalokohan lang. Hindi sila agad naniwala. Pero tuloy pa rin si Copernicus. And ito nga, na-publish pa nga niya yung kanyang libro.
Ano yung pangalan ng kanyang libro na na-publish? The Revolutionibus of Orbium Celestium. Ano? This is the spelling Where pag sa exam ito yung titiyak spelling. The Revolutionibus Orbium Celestium. This is the book published by Copernicus. Ang ibig sabihin nito in English, on the revolutions of the heavenly spheres. At na-publish siya noong 1543. But in 1543, it's often cited, it is often cited as the start of scientific revolution. Kasi hindi tayo pwedeng forever na believing doon sa mga previous theories kung meron namang bagong observations na ganito daw. Ano, we have to challenge those theories if kasi in science, we need to accept that there is something wrong on our perspective. We have not to be dogmatic. Pag sinabing dogmatic nga, sabi ko sa inyo sa lesson 1, sometimes we have to accept that there is lacking on our perspective. May mali. Hindi natin pwedeng lagi ipilit na tayo yung tama. If there is evidence, we have to accept that kung may evidence. Okay? So, in Copernican model, sabi niya sa kanya Copernican model, the orbits of Venus, sabi niya ito'y very challenging itong time na to kasi we do not have NASA. We do not have satellite para lumabas sa outer space para makita ka kung ano yung position. Pero from his perspective, he used only telescope, di ba, that time, with the invention of the telescope by Galileo Galilei. I think may sarili din siyang version ng telescope kung bakit niya nasabi itong mga theories niyang to. In his Copernican model, sabi niya, ang orbit daw ng Venus as we observe in the sky, lamang wala pang NASA. And Mercury lay inside the orbit of the Earth. Ibig sabihin, yung orbit nila ay nakakapaloob sa orbit ng Earth. Ibig sabihin, kung ito yung orbit ng Earth, yan. Ang orbit ng Venus at saka according to him, ay nasa loob pa ng orbit ng Earth. Okay? Ibig sabihin, in his theory, mas malapit ang distance ng Mercury at saka ng Venus sa Sun. Doon sa kanyang paniniwala na ang Sun ang center of the solar system. Mas malapit. Dito naman sa pangalawang model, sinabi niya, ang orbit naman daw ng Mars, although Mars pa lang naman, Jupiter, Saturn ang very visible. Hindi pa na-identify that time of Copernicus ang ah, tawag dito, ang Pluto. Kaya hindi pa, at saka Uranus, hindi pa niya nasabi dito. Kasi sina William Herschel pa naman ang nakadiscover ng Uranus. So, ito daw Mars, Jupiter, ay lay naman outside the orbit of the Earth. Oh, given that na that time wala pang NASA, hindi pa napupunta sa outer space para makita talaga, ma-confirm. Ang kanya lang observation from the sky. Doon sa movement ng mga heavenly bodies. And nilagay niya 'to dun sa kanyang libro, yung nagpa-ano ng paradigm shift, itong The Revolutionibus Orbium Coelestium. So, this is the current which is confirming based din sa nakita talaga ng mga satellite ngayon na real or totoo yung claim ni Copernicus. Kasi according to the present model, kahit may mga nakikita niyo sa book, ang orbit talaga ng ng Venus at saka ng Mercury ay nasa loob ng orbit ng Earth, katulad ng nakikita nating model. And ang orbit naman ng Jupiter, like this one, this is the Saturn, and the Jupiter, yeah, the largest, the Uranus, lay outside the orbit of the Earth. For example, this is the Earth, dito sa ating solar system na And yung ating Saturn, Jupiter, outside the orbit of the Earth. And inside the orbit of the Earth is we have na. Pero yung napakasimple lang kanya. Pero that time, big deal na yan. Dito sa ating panahon, simple lang siya kasi alam na natin. Pero at that time, big deal na i-prove niya na ganun nga. Sa time niya, kasi nagsisimula pa lang ang intellectual revolution. Pero mabago. Kasi kung hindi na-disprove ang geocentric model, baka ang mga itinuturo sa inyo sa elementary, ang nakalagay sa book niyo science, ang nasa gitna ay
Earth, okay? If if hindi na-push itong intellectual revolution ni Copernicus. At maaaring mangyari pa din kahit wala namang intellectual revolution ni Copernicus kaso walang, solid foundation na ma-disprove pa rin yung geocentric kasi nga may invention tayo ng mga technology. Kaya nga siguro na-push ang pag-invention ng technology na space exploration is because nga may existing theory na ganito, gusto mapatunayan, gusto mapuntahan talaga. Kung talaga tunay yung claim ng mga nasa intellectual revolution, okay? Kaya siguro na-push din yung technology na outer space, makapunta sa outer space at ma-confirm na gano'n talaga ang itsura ng solar system, okay? So next, alam niyo si Copernicus is a man of courage, right? Ba't sinabing man of courage? Ibig sabihin matibay talaga yung loob niya kasi pinush niya yung kanyang idea. Although that time, his idea is judged to be heretic. Parang kalokohan lang. Hindi naniniwala ang mga kasi hindi rin siya ina-accept ng mga tao eh. Kasi nga, very after sila sa idea ni Ptolemy, which is the center of the solar system or according to is the Earth. Earth because that is being backed up by the Roman Catholic Church. Kasi nga according to Genesis, the man first created in Earth. That's why the center of the solar system, the believed by them is the Earth. So, nung nag-publish ng idea si Copernicus, very challenging yung time niya. Kasi nga, kalat na kalat yung paniniwalang geocentric model. So, napakahirap para sa part ni Copernicus na gawin siyang parang walang naniniwala, para loko lang. So, man of courage talaga si Copernicus. Pag tinanong sa inyo sa exam, sino po yung man of courage during that time? Kasi very hindi siya natatakot makulong or ma-persecute. Copernicus. Isa pa pong nag-support sa idea ni Copernicus si Galileo Galilei. Actually, dun sa ating lesson 1 napakita ko na sa inyo kung anong nangyari kay Galileo. Ma-persecute din po siya ng Roman Catholic Church because of his idea found to be heretic din and acceptable by that time. Pero matapang talaga sila. Pinupush nila kasi meron silang passion to disclose the truth. Yan po talaga ang tunay na puso ng scientist. 'Pag may katotohanan kailangan nila kahit pa ikapahamak nila. Okay, kasi meron silang intellectual na capabilities, meron silang IQ, meron silang observation na hindi natin puwede kasing i-push, kung talagang may something lacking dun sa original theories, okay? So, okay na po tayo kay Copernicus. Ang tatandaan niyo lang sa kanya yung kanyang libro. Tsaka itong kanyang model, okay? Itong libro niya, the very important yan, tatanungin niya sa exam, okay? So, by next meeting quiz na agad tayo dito sa lesson 2 kasi na-discuss ko na naman dito sa asynchronous. Next, we have Darwinian Revolution. Darwinian. Ito naman, in terms of field of biology. Yung kay Copernicus in our view of solar system, astronomy ang nun, tinumbok. Pero mahalagang paniniwala yan sa field ng astronomy. Dito naman kay Revolution, kay Darwin is the biology, biological na 'to. And biology, alam niyo naman kahit yung field niyo is sakop ng biology. Yung inyong paniniwala, yung mga nursing, yan, yung mga medtech, is under biological perspective. So, medyo may sa inyo itong kay Darwin kasi marami namang mga application din sa medicine yung ni Darwin, yung idea. Pero hindi lahat hindi naman 100% kasi theory pa lang din itong, kay Darwin. So, ano naman yung revolution na kinos ni Darwin? Later before, paniniwala ng mga tao, ang mga organism ay fixed. Tandaan fixed. Ito yung before na notion o ito old notion sa mga organism. Fixed. Ibig sabihin, pag create yung organism, yun na lang sila. Create or nag-exist. Nag-exist na sila, na-fix sila, hindi sila nagbago talaga. Walang walang para is walang stagnant sila, wala silang pinanggalingang original na form. For example, yung mga na-extinct, nasabing related daw sa atin, yung mga yun talaga yung species nila. Hindi sila yung pinanggalingan natin. Yun yung unang paniniwala na fix.
Ibig sabihin, walang capability na walang tendency na talagang kaya merong mga surviving species ngayon, of adaptation. Because dito sa ating ano ngayon, ating, situation ng, environment ng Earth, we have characteristic to adapt that ano, that environmental condition. Kaya hanggang ngayon nag-e-exist yung species natin, tayong mga human, itong itsura. At yung mga unang species ng human ay na-extinct because hindi na sila adapted sa gano'n pa. Ito yung old na paniniwala, okay. Now, during the time of Charles Darwin, he challenged this fixed organism theory. Sabi niya meron tayong evolution, may evolution. Meron tayong mga pinanggalingan, meron tayong mga ancestor. And those ancestor na pinanggalingan natin, they are adapted to that condition of environment in the past, different from us. And ang evolution, we say evolution, hindi lang siya nakatukoy sa iisang organism lang. Nakatukoy siya sa evolution within the population. Tandaan niyo, within the population siya. Hindi yung porke ikaw lang yung nagbago. Ang evolution nangyayari sa loob ng population. May utay-utay. Hindi siya bigla. Hindi kinabukasan, ganito ka na, may pakpak ka na. It takes million of years, million, bago mangyari ang evolution. Siguro naman kasabay ng pagbabago sa Earth. Yun ang ating ano kasi hindi naman basta-basta ang Earth biglang ganito na agad. May gradual changes. Kasabay ng gradual changes sa Earth, merong gradual changes ang mga organism. Tandaan niyo ba? May gradual. Yun ang ano, yun ang according to theory of evolution. Okay? May dalawa siyang version ng theory. Ano, yung unang ano niya, yung the origin of the species, pero man natin puntahan na. Sabi ni Charles Darwin, he suggests that all organisms are related. Lahat tayo related because we are all having the same component of DNA. Yan yung isang ano isang proof. Yung DNA nyo ba may pagkakaiba ng component? Ano ba nag-aiba-iba lang sa DNA ng mga organism? Di ba yung sequence? Sequence lang naman na iba yung sunod-sunod ng ating nitrogenous bases. 'Di ba we are all have adenine, thymine, guanine, cytosine. Meron ba kayong nakikitang organism na hindi ganyan yung component ng DNA? 'Di ba wala? Pare-parehas tayong ganyan ang component ng DNA. Kaya nakapagtaka lang bakit pare-parehas. O yan, isang lamok, meron din siyang adenine, thymine, guanine, cytosine. Ikaw tao, meron ka rin diyan. Pinagkaiba mo lang sa lamok yung order or sequence ng pagkakasunod-sunod nung kanyang mga genetic makeup ay iba kumpara sa iyo. Pero yung composition parehas. So that's why naniniwala si Charles Darwin meron tayong iisang ancestor. May single cell na nagmula sa tubig, tapos dun na tayo nag-evolve lahat. Yun yung kanyang ano pero napakahirap niyang i-prove kasi hindi naman natin, alam mo naman 'pag sinabing mga ano, scientific community, to see is to believe para sa kanila. Pero meron naman si Charles Darwin mga present sa scientific community na mga evidence, mga evidence. Yun, marami siyang evidence. Unang-una nga ito, DNA, pangalawa yung mga fossils, fossils, 'yan. At yung mga embryonic development about organism, bakit magkakamukha? 'Di ba ikaw nung ika'y nagsimulang mabuo from sperm cell at saka yung ano palaka, tingnan mo yung embryo niyo, magkamukha parehas, 'di ba? Embryo ng palaka, embryo ng ibon, embryo ng human, tingnan mo pa sa Google, magkakamukha yung ating embryo. Why is that? Nakapagtaka lang ano. So, yun lang yung ano, pero hindi ko naman 100% isu-support yung ano theory, very fair naman ako. Yun lang yung nasa side ni Darwin, we have to ano respect kung ano talaga yung kanyang mga na-observe. Kaya scientist din naman si Darwin that time, biologist ano, or hindi ko lang sure kung anong specific na field ng biology talaga 'to si Darwin, pero isa siyang genius, tandaan niyo, So, sabi niya, "We have descended from a common ancestor." Yun nga, yung theory na nasa isang cell tapos yun yung drawing niya sa libro ay yung Origin of the Species. So, explains that complex creatures evolved naturally from simplistic ancestors over time. Yun yung kay Charles Darwin. Next. According to Darwinian revolution, meron tayong tinatawag na ano yung mechanism, ano yung paraan para magbago yung mga organism. We called natural selection. Okay? We called natural selection.
Ano 'to yung natural selection? Sabi dito, organisms survive due to random genetic mutations leading to preservations of their descendants. Okay. Parang sa madaling salita, we have we called survival of the fittest. Kung hindi fitted yung iyong characteristic with this condition, hindi ka makaka-survive, hindi kayo magre-reproduce. Yun lang po yung natural selection. If, for example, characteristic ng human, we do not have gills. We are not fitted to live on the water. We are natural selected to the land, to the terrestrial environment, kung saan dito design yung ating characteristic. Pero kung pipilitin mong mag-reproduce ng human sa ilalim ng tubig, hindi mangyayari yon kasi wala tayong characteristic for that certain environment. Getchi, yun po yung natural selection. In the mas malalim na paliwanag. Marami pong na-observe na organism na kung saan nauubos sila dun sa lugar if yung condition dun sa lugar hindi na uma-approve dun sa merong characteristic sa kanila. Okay? So siguro yung mga fossils ng mga giraffe, ito po kasi may mga na-discover na fossils ng mga giraffe. Ito po yung theory of use and disuse. Actually si Charles Darwin hindi siya nag-iisa, may kasama siya si Wallace, Alfred Wallace. Ito naman yung Alfred. Bale, magkasama silang scientist naglayag sila sa iba't ibang specifically yung Galapagos Island. Dayo, Galapagos Island kung saan nag-observe sila ng iba't ibang klase ng species. Bakit may variation? For example, yung finch, yung ibon, isang klase ng ibon, isang lahi lang siya, pero pag tiningnan sa iba't ibang lugar, may variation, may pagkakaiba. At may pagkakaiba din yung pagkain nila doon. Siguro design doon yung kanilang mga tuka. May mga tuka na malalaki kasi ang source of food nila gano'n. Gano'n yung mga na-observe nila. Ito naman para sa mas maintindihan niyo kung ano yung natural. Let's say for example, may mga nahukay kasing fossils ng giraffe na maikli ang liig, maikli. And according to their theory, during that time, mga source of food ng giraffe, mas mabababa lang naman. Kaya, yung kanilang structure, dinesign for that. Pero as times goes by, yung kanilang source of food, tumataas. Tumataas umaangat. That's why, may time na hindi naabot ng mga giraffe. O, so, ibig sabihin, nag-develop siya, pinilit niya, binata kaya league, inaabot niya. Yung next generation ng mga giraffe, nung pinanganak, nagkameron ng pagbabago, humahaba din ng liig. Pero hindi ito biglaan lang. It takes million or thousand of years bago mag-utay-utay na magkameron ng evolusyon. Hindi siya biglaan na months lang or ano lang, gano'n agad. So, habang umaano yung source of food niya, umaangat, yung mga sunod na generation ng giraffe, humahaba din ng liig. Hanggang sa makita niyo sa present times, dito sa panahon natin, sa condition ng Earth, mahaba na yung liig ng mga giraffe. Wala na kayong makikita maikli. Okay? So, itriny siya kasi kinumpare yung genetic makeup nung ancestor ng giraffe, na same sila ng genetic makeup ng mga giraffe sa ngayon. Ano? Same. Ang iniba lang yung characteristic. Siguro nag-develop nitong specific characteristic yung paghaba ng liig yung giraffe. Dito lang sila sa alel. Ano nga pag sinabing physical trait? Phenotype. Yung leg. Ay, sorry, no, no, not leg. Neck. Diyan lang sa phenotype na yan sila nagka-different. Pero other genotype na nag-express ng phenotype, which is the physical trait, ay same. Same na same doon sa original na version ng giraffe. As in, doon lang sa phenotype ng paghaba ng leg. Kasi yun lang naman yung characteristic na kailangan niyang i-adapt. Kailangan niyang humaba ang leg. Okay? So, I hope medyo na kayo, na-straighten na yung perspective niyo. Pero hindi ko kayo na i-approve yung evolution. It's up to you kung anong paniniwala niyo. Next, ito po yung libro na tatandaan natin kay Charles Darwin The Origin of the Species, The Origin of the Species, and The Descent of the Man. Ano pagkaiba? Origin of the Species noong 1589. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na descended tayo sa single cell organism tapos meron na ng different version. Meron tayong phylogeny. Tawag yan sa parang sanga-sanga, phylogeny, phylogenic tree. Ano?
So from that single cell na may DNAs, unique DNA, nagkameron ng different arrangement ang DNA kaya nag-form ng different version of it. That is the origin of the species. And it is considered as the most important scientific literature of that time during intellectual revolution na. Ang intellectual revolution na kasabay na nangyari ng scientific revolution. By the way, kung sa scientific revolution, general siya. Kasi kasama mga invention, mga technology sa scientific revolution. Ang intellectual revolution, specific siya. More on theories, more on isip, more on mind ng mga scientists na famous that time. And this three is ang tinutukoy na intellectual revolution ng ating book to SciTech. Next, ito namang version ng The Descent of Man. Ito naman, ito yung pinaka-controversial. Alam niyo, kung naririnig niyo na yun dati na yung theory na ang tao nagsimula sa ito yun. Ito yun. Kasi against or superseded the prevailing religious biblical views about how God created human being. Kasi sabi dun sa ano, 'di ba sa Genesis, yung itsura ni Eva at Adan, 'di ba? Kita nyo, form na talaga ng tao. Tao na talaga. Yung si Adam and Eve dun sa Genesis. Pero according to version of of this the descent of man, hindi ganun ang itsura. Tayo ay descendant from the apes, sa unggoy. Ikaw ba? Mayag ka na sa unggoy ka So it's up to you. Pero we have our own mind to evaluate. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging critical tayo sa mga information. We have to evaluate if we are going to become scientific. Okay? So that's all for Charles Darwin. You know that ang challenge niya yung fixed theory na ang organism may fixed, walang nangyaring evolution. Pero very ano din po ito si Charles Darwin. Challenge niya kasi yung ano din, paniniwalang simbahan that time. Kaya na ano din siya, umani din siya ng mga batikos at rejection sa mga tao. Okay? Yung mga characteristic ni Charles Darwin na description sa kanya, sabi sa kanya sa book, marami po siyang description na sinabi sa book. Sabi, sabi ha, tandaan niyo lang para pag tinanong sa exam. Kung si Copernicus, a man of courage, si Charles Darwin, he is a genius who came from a line of intellectually gifted and wealthy family. Actually, mayaman ang pamilya ni Charles Darwin. Yun lang po klase. Ulit, he is a genius who came from a line of intellectually gifted and wealthy family. Very siya. Hindi naman pati originally biologist yung kanyang parang siya gusto siyang anuhin nung kanyang father. Iba yung course na pwedeng iba yung course na gustong kunin ng father niya sa kanya. And actually, gusto ng father niya para sa kanya, ng pamilya niya is medicine. Kaya medicine ang original bago pa niya. Pero during that time, studying that medicine ay pero ang passion niya talaga sa biology. Kaya dito siya naging biologist siya, sikat na biologist. Okay? That's all for Charles Darwin. And siguro ay ikat ko muna itong ating discussion in terms of intellectual revolution that defines society. Meron po tayong part 2, Sigmund Freud. Pakiabang na lang po para sa ating quiz next meeting. Okay? That's all this for this video and God bless. Pakiabang na lang ng part 2.